Eto breaking news mga boss. So matapos nga po maglabas ng update ang WBO kung saan pumasok si John Riel Casimero sa rank number 4 sa Super Bantamweight ay may panibagong magandang balita para kay Casimero mga bossing. Yan ay kani-kanina lamang ay naglabas na rin ng update ang WBC at nilagay si Casimero sa rank number 11 sa Featherweight Division. So nakaranking ngayon si Casimero sa Super Bantamweight at sa Featherweight. Mga bossing, kaso itong sa WBC Featherweight, kumbaga pampalubag loob lang ito. Kasi kadalasan nilalabanan ng isang champion mga boss ay nakaranking sa top 10. Pero ang maganda naman dyan sa rank number 11 ni Casimero, at least nakapila o nakaabang na si Casimero sa division na yan. Malay po natin kapag nag-update ng IBF, WBA and WBO sa featherweight, baka dyan pumasok si Casimero sa top 10 mga boss. Sa ngayon ang nakikita po nating pag-asa na makalaban si Casimero sa isang World Championship ay itong ranking niya sa WBO Super Bantamweight mga boss. Kaso yun nga mga boss, hawak pa ni Naoya Inoue ang lahat ng titulo sa division na yan. Sa ngayon wala pa rin kasiguraduhan kung lalabanan na ba ni Inoue si Casimero o naghihintay si Casimero na ibabakante ni Inoue ang lahat ng titulo sa Super Bantamweight. Samantala ito pa ang good news. Para kay Casimero mga boss, balik number 1 o balik pound for pound king na si Casimero sa Pilipinas. So sabi nga ng iba, wa effect daw yan dahil hindi naman kasama sa sanctioning. Pero huwag nating kalimutan na nagsusunuran din minsan ang sanctioning kapag nakita nila na mataas ang rango ng isang boxer sa BoxRec mga bossing. Samantala bigyan lang natin ng reaction ang sinabi ni Mark Anthony Lontayao aka Silver Voice TV. Ang sabi niya mga boss, Casimero number 4, no use yan. Hindi naman niya kaya mag 122. So para po sa akin mga boss ay kayang-kaya naman kunin ni Casimero ang 122 pounds. Matatandaan ang timbang ni Casimero bago lumaban kay Luis Neri kung saan tumimbang si Casimero ng mahigit 123 pounds. Mga boss, may partida pa yan dahil hindi hinubad ni Casimero ang kanyang malaking kwentas. Kaya kayang-kaya ni Casimero kunin ang timbang na yan lalo na kapag title eliminator ang paglalabanan mga boss. Ilan lang ang nakapwesto dyan? Si Martin, si Nakatani. Kaya nga, kuya. Goodman. Alam mo yan, yung parang Si Tata. magic yung ano, no? Ay yun lang titira oh. Si Martin, malabo na yan. Wag mo nang yan. Mamaya i-discuss ko yan kung bakit. Malabo na yan. Nakatani sabi dyan, may Nakatani. Wala Nakatani bro. Ito'y nagpapagaling. In short. Okay? Si Goodman, walang sense pumunta kay Goodman eh. Okay, walang sense pumunta kay Goodman ngayon. Hindi siya ang importante. Naintindihan niyo ba? Agree ka ba, Ken? Or Mushroom? Yes, Hindi importante si Goodman. Hindi siya yung magdadala sa eliminator side. Okay? Hindi siya at hindi lang siya. Nandito si Inoue. Hawak niya lahat, di ba? Si Inoue, meron pa siyang tinatawag na ring magazine. May ring pa yan, ha? May ring pa yung dulo. Si Jason, ayaw niya ito. Gusto niya yung ring. Pero mas maganda kay Jason yung WBC kasi may trainer. Si Goodman daw at sinisida ay nasa IBF po at utos na po ng eliminator. Exactly. So exit na naman si Goodman. Kayo na nagsasabi dyan ha. Tinutulungan nyo pa ako. Okay nga, in-exit ko na yan. Si Martin, exit ko na rin yan. May laban daw siya against kay Picasso. I-explain ko yan later. Si Nakatani, sinabi ko na, injured. So sino na hindi siya natitira? Casimero. Patay tayo dyan. WBO din ba ang magtatanggal ng belt sa kanya? Holy shit! Yan din ang iniisip ko di ba? Kung oo, dapat pag malaki ang number 4 ng WBO, niloloko lang tayo. May naramdaman ka ba ganyan? Ako rin ganyan din naramdaman ko di ba? Sa lahat na magpapahiwatig na ako na pa WBO. Sa WBO pa naman tayo nagkaroon ng kwento. Kasi yun yung nakuha ni Tatang belt na 3rd edition sa WBO. So ngayon, napakahiwaga. Hiwaga na lang yung word na unang nagparamdam ang WBO. Parang sobrang magic niyan. May magic sarap ba yan? Ngayon, anong expectations nyo sa susunod na mga sanction? Kailan sila mag-update? Ang pagkakarinig ko within 1 week or 2 weeks? Siguro 2 weeks mahaba na. So look forward tayo ng 2 weeks sa ranking na to. Ito mabigat na to. What more kung maging number 2, number 1 si Tata sa ibang sanction na yan. Patay tayo dyan. Pwede wala ng takas.
Wala nang Si takas Inoue. si ano niyan. Si Inoue niyan. Exactly. Ito na yung 1-2-2 na ayaw niyang iwan. Okay, 1-2-2 lahat to ha guys ha. 1-2-2 lahat yan. Nasa kanya lahat ng sinturon sa 1-2-2. 1-2-2 lahat. Nakakabahan na si Inoue. In shot siya raw sa'yo. 1-2-2 lang. Huwag mo na pag-usapan ng 1-2-6. Ang pag-usapan natin sa 1-2-6, wala kay Casimero, kay Inoue. Kasi bakit? Siya na ang mauna sa 1-2-6. Yan, mauna ka na. 1-2-6 na. Unang-una, ba't mo iwan tong 1-2-6 ay 1-2-2? Okay lang, iwan mo na. Sige, magmagaling ka na doon. Inatasan mo na to eh. Pag iniwan mo tong 1-2-2, lahat ng tao dito piyesta, di ba? Lagi yung inuulit-ulit yan eh. Kasi lahat yan open. So pag yan open, si Tata muna ha. Paano mo ito i-drawing? Si Casimero ay merong schedule sa, well, not schedule. December. No, may schedule sa December pero meron siyang importanteng malaman sa September. Kasi yung September, dito makakakuha siya ng laban ng eliminator gamit ang kanyang February. promotion. Ha? Gamit ang February. promotion? No. Sa December. September. Oo, malalaman niya. September. Bakit isa sa boxer ni Kameda ay gagamitin niya? Sabi ko nga, halimbawa na lang, si Kameda, pag-example ko si Kameda, may laban sa September. Si Kameda na ito ay bigyan ng isang nasa top. Any of this. Kung binitawan ni Inoue. Halimbawa na lang ha. Ito dito ipit eh. Dito yung, halimbawa si Kameda maggagawa ng event sa September. Ilang buwan na lang yon? July, August, September, 2 buwan. Tanungin nyo, paano makakuha ng sinturon dito kung hindi naman bibitawan ni Inoue? Di ba it makes sense? Oo, okay. Tama. Okay. Pero ang schedule ni Inoue is what? December. I-break down natin to. Dito si Tata, ito si Inoue. Si Tata, September, may inasahan. Si Inoue, ang schedule niya is December daw ha, daw. Yun yung tinatawag na, nag-notes ako dito, sorry ha. Nag-note ako dito eh. Activity fight. Meron daw activity fight. Sa February, nandyan yung Bam Rodriguez nyo. Saan ba lalaban si Bam? Sa 1-2-6 o sa 1-2-2 bro? Ken? Malamang yan ko yung 1-2-2 kasi 1-8. Exactly! 1-2-2. Correct. Paano siya makakalaban sa 1-2-2 kung sa September ay meron ng number 1 at mandatory yan sa 1-2-2? Hindi unahin si Bam. Ang unahin yung mandatory. Yung may mga nasa taas dito sa sinturon na to. Agree kayo hindi? Agree. Yun ang nakakaipitan. Either labanan ni Inoue itong mga to na matataas or iwan niya at pumunta sa 1-2-6. Or pwede siyang mag-stay, labanan niya muna ito at labanan niya si Bam sa February. Kailan na labanan itong mga nasa taas na to? Sa December na sinasabi ni Inoue na activity fight. Yun si Tata. I-activity fight niya si Tata. Di ba sabi niya gawin niya akong tune up? Oh, nagko-connect na ba guys? Ken? Nagko-connect na? Okay. Gatekeeper si Alas talaga eh. Patay na. Yun eh. Hindi siya pwede magkaroon ng BAM sa February kasi magde-demand ang sanction. Hoy, labanan mo itong nasa taas na mga nandito. Hindi si BAM. Kasi karapatan nila na labanan mo sila. At hindi mo siya pwede iwasan. Kaya nga mandatory, di ba? So, Hindi na siya makakatanggan yan talaga kasi si Casimero pasok sa top 5, di ba? Kung sakali sa WBC, IBF. Exactly! Pasok na sa top 5. Exactly. Kung baka, pwede na yung hamunin siya, mas sa number 4 siya, pwede na hamunin si Inoue. In reality, nandiyan nakarak na eh. Di ba sabi nila, kailangan i-rank yun, nakarak na ngayon, ano pa ang gagawin mo? Ngayon, hingi mo sinturon. Sige, pagkami sinturon. Yung sinturon, darating sa September. Darating sa September ang sinturon kapag binitawan mo ang belt mo sa September. Pero pag hindi mo binitawan yan, walang makukuhang belt sa September. Okay?
Ngayon, kung halimbawa mag-ipit itong schedule ng Kameda at walang belt dyan or makancel at gusto mo ng activity fight sa December, kailangan mo pa rin unahin ito, Inoue, itong mga nasa taas. Instead si Bam Rodriguez. Ganun yun. Ganun ang aking opinion. Kayo Oo, guys, ano? tsaka bakit niya pipilitin si Bam? Nasa 118 niya siya doon. Kasi hawak ni Bam yung sinturon sa 118. Kaya pwede siyang maghamon sa may belt sa taas na belt. Naget mo? Kasi may sinturon din siya. Yun ang maganda naman sa may sinturon. Madali kang tumalon. Pero depende din sa sanction, bro. Nasa sanction pa rin yan. Ang pagkakaintindi ko pa nga pwede kumakyat ng division si Inoue tapos bumalik daw ulit sa 122. Pwede raw yung ganun din. Narinig ko rin yung portion na. Oo, kasi posible yun kasi nga galing siya doon Yeah. Doon siya sanay Pwede siyang bumalik. Pwede niya uling agawin. So, I mean, ngayon, halimbawa kayo, pinipilit nyo sabihin, oy, kuya, 126 tayo, 126. Bakit ka magwa-126? Pag ikaw nag-126, in-skip mo yung 122 and the 122 will make us a 4 division. Agree ka hindi? Agree ko yung dapat ilinisin muna ni yan. Tapusin niya mo na yung 4 division niya. Yelas, oo. Maski walang Inoue, iwan lang ni Inoue ang sinturon sa 122, 4 division si Tata. Yan ang good picture. Ngayon, pag iniwan ni Inoue at di sila naglaban, naghari si Tata sa 122, may sinturon siya. Pwede siya umakyat mabilis sa 126 at hamunin niya yung may sinturon doon.